everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia, ang inyong tagapaghatid ng kwento. Siyempre, at ang inyo ding sinusuportahan na lagi talagang nagpapasalamat sa inyo. Maraming thank you. Lalo na doon sa kahit hindi ko po nababate ay nakikinig pa rin. So, mga hihingi lang po ako ng pasensya dun sa mga nagbe-birthday na huling-huli na po ang mga pagbati ko. Kasi nga advance po ang ating recording ng ating mga kwento para po wala tayong ma-miss na araw. Kapag may busy tayong araw, at least meron tayong recording na nakahanda na. So, pasensya na po kung belated talaga ang inyong mga birthday greetings. Hello kay Hazel Cole na yung birthday niya ay nung November 27 pa. Ano na ngayon? December 9 na. Nako naman, huling-huli na talaga. And syempre, hello rin sa kaniyang ama na si Engineer Florencio Cole. Maraming salamat and belated happy birthday din, Engineer. Yolo Sad Adventure Enoch, maraming salamat sa pakikinig. Gerald Rebenito, Marlene Poledario, maraming salamat. Hello rin kay Marlon Gonda. Maraming salamat sa pakikinig. Christina Sison, Joanne Sarmiento na birthday din yan. Ako naman, noong November 30. Hello sa'yo. Hi din kay Lakwat, siya kay Vicky Bayato. Maraming salamat sa pakikinig. Beverly Kaamik. Hello raw sa pinakamamahal niyang si Jeron Odsines Dorak. Maraming salamat. Listening all the way from Riyadh and no skipping of ads daw sila. Maraming thank you po. Marlene Polidario, maraming salamat. Julieta Estralabio at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Ako naman, maraming thank you kay Chan Carascon. Maraming salamat daw sa kasama niyang si Charlene Kibenko. Hi kay Elsa Andres from Singapore. Hi din kay J. Geraldine. Liza Chen, maraming salamat. Ray Michael Garde, maraming thank you sa'yo. Josephina, welcome back. And syempre, pagaling ka ha. Patuloy kang magpagaling. Maraming salamat sa Diyos at binigyan ka niya ng panibagong buhay. Hi din kay Merly Labong, Liza Teves, Dolores Dawal. Maraming salamat, Charlene Baclohan. Hi din kay Nene Palmares na birthday niya noong December 1st. Nako naman, nung nakaraang linggo pa to. Hello, happy birthday sa'yo, watching from Las Vegas. Hi din kay Margie Flores. Maraming salamat at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa lahat po ng nakapag-subscribe, para sa inyo po yan. Maraming salamat talaga. Huwag na nating patagalin atin ang pagsaluhan ang nakakatawa, nakakakilig, and syempre, medyo may kaba nating kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Lahat tayo may mga pagkakataon na tayo ay nanghuhusga ng ating kapwa. Pero ang panghuhusgang aking ginawa, ang hindi ko alam ay eto pa pala ay aking kakainin at tuluyang lunukin. Dear Mama Mia, hello po sa lahat ng avid listeners and viewers nitong channel na ito. By the way, avid listener din po ako, bago lang. At talaga namang nag-e-enjoy ako sa mga itinatampok niyong kwento at karanasan dito sa inyong programa, Mama Mia. Kaya naman, andito ako ngayon at sumusulat din ng aking sariling karanasan. Sana po ay pagpasensyahan ninyo kung medyo mahaba talaga itong kwento ko. Pero rest assured naman na lahat ay naikwento ko dito at marami din ang ibang kinikilig sa aming kwento. Katulad ng karamihan ay itatago ko po ang aking identity, Mama Mia. Call me Pam, 28 years old. Ayoko lang talagang i-mention ang lugar kung nasaan ako o kung taga saan ako for our security and privacy purposes. I'm sure tayong lahat ay hooked at familiar sa fairy tale na tinatawag nilang Beauty and the Beast. Marami pong nagsasabi sa akin na pang Beauty and the Beast daw po ang naging karanasan namin. Marami ang natutuwa, marami ang kinikilig, at marami din ang kinakabahan kapag ako ay nagkukwento na sa kanila tungkol sa aking nakaraan. Mama Mia, kaya lang ay wala po kaming palasyo. Ang beast ko po ay mahirap lamang.
Isa po akong OFW sa Japan for 3 years at kailangan ko nang umuwi dito sa Pilipinas kasi nagkasakit ang papa ko at walang ibang magbabantay sa kanya. Lahat po kaming magkakapatid, lahat ay nasa abroad nagtatrabaho. Ang isa kasama ko po at ang isa naman ay OFW din sa Dubai. Ako na lang ang hindi nakapag-asawa sa amin kaya ako po ang tumigil sa aking pagtatrabaho sa Japan at umuwi ako ng Pilipinas, not knowing na dito pala nag-aantay ang aking kapalaran. For 3 years na wala ako sa lugar namin ay marami na pong mga bagong mukha na hindi ko nakilala. At isa na nga rito ang tinatawag nilang berdugo. Alias lang po yan, Mama Mia, pero kahit alias pa lamang ay mukhang nananayo na ang iyong mga balahibo. Yun bang na-imagine mo na may isang taong naglalakad na walang ulo? Creepy ang alias na yon. Pero yun ang dahilan kung bakit naging curious ako kung sino ba si Berdugo. Ang sabi nila, Mama Mia, matatakot ka raw talaga sa kanya. Lalo na kapag tinitignan mo ang kaniyang mga mata. So ako naman, ang imagination ko, Mama Mia, ay huwag ka talagang maglakad-lakad ng mag-isa lamang. Baka makasalubong mo ang isang berdugo na wala ng ulo. May nagsasabi sa akin na meron raw siyang kasong tinakbuhan. Galing raw siya sa Mindanao, Mama Mia. So, ine-imagine ko na matapang itong taong ito. Kasi ang sabi nila ay matangkad at malaki daw itong lalaki. Hindi mo pa nga nakikita, naririnig mo pa lang ang mga description sa kanya ay talagang kinakabahan ka na. Ang sabi pa ng iba, halos lahat daw ng lugar sa Mindanao ay napuntahan na niya. Nakasali din daw po siya sa giyera, Mama Mia. Walang nakakaalam kung ano talaga ang tunay niyang trabaho. Misteryoso para sa aming lahat itong si Berdugo. Mama Mia, akala ko nga nung una ay baka superhero siya na may superpowers na itinatago. Yun bang kasamahan ng mga Avengers? While inaalagaan ko po ang papa ko ay nagtayo rin po ako ng business na lechon manok sa aming lugar. Malapit lang din po yun sa bahay namin. Pinatayo ko po yun at nag-hire ako ng isang lalaking magtitinda doon. Para ako ay makapag-focus sa pag-aalaga ng papa ko at pupunta lamang ako sa tindahan para kumuha ng aming benta. So dahil nga ako lang ang merong lechon manok doon malapit sa amin, ay pumatok po talaga ang business ko na yon. Halos nga pati yung mga tinataling manok ni Papa ay gusto ko na lang sanang katayin at tsaka ibenta, lalo na kapag kinukulang kami sa stocks at marami pa pong nag-aabang na mga mamimili. Hanggang sa dumating ang araw na itinakda ng langit na magkita kaming dalawa at mag-cruise ang landas namin ni Berdugo. Nandun ako noon sa tindahan ko ng lechon manok at nakatambay at nakipagchika-chika lamang sa isang customer. Tapos biglang may isang motor na dumating, Mama Mia. Na yung ingay ng kanyang motor ay talagang pati patay ay mabubuhay at magrereklamo sa sobrang ingay. Nagulat na lamang ako na yung kasama ko at kausap ko, Mama Mia, ay bigla na lamang itong umalis at nawala. Yun pala ay nasa tindahan ko na ang kanilang tinatawag na berdugo. Pagtingin ko pa lang sa daan ay nakapagsabi na ako ng Diyos ko. Gusto ko pa pong mabuhay. Ang berdugong kanilang tinatawag ay long hair pala, Mama Mia. Hanggang balikat ang kanyang buhok na yun bang para talaga siyang aswang na nakakalat pa ang kanyang buhok at parang galing pa siya sa paglipad niya. Tapos, Mama Mia, napakarami niyang balbas sa kaniyang mukha.
Para po siyang yung mga maniningil ng pa 5'6" na wala pang ligo tapos nakapag t-shirt na parang ang dumi-dumi at halos isang buwan na sigurong walang laba. Siguro nga ay mas malinis pa yung basahan namin sa bahay. Akala siguro niya ay uso pang tinatawag nilang dirty look nung mga panahon na yon. Pero pagtingin ko sa kaniyang sapatos ay nagulat ako. Nax branded. Wala nga lang laba. Mama Mia, kung titignan mo, para siyang isang taong nawalan ng kanyang matinong pag-iisip na naglalakad sa kung saan-saan. Sa mga kalsada at may dala-dala na kung ano-anong mga gamit. Ang totoo ay makakapagtanong ka kung saan ba ito nanggaling tong taong to. Tapos matatakot ka talaga sa kanya. Tulad ng kanilang sinabi ay matangkad at malaki ang katawan ng berdugong ito. Na kung babanggain mo, sigurado talaga flat hindi lang ang ilong mo. Tapos may tattoo pa siya sa kanyang balikat hanggang sa kanyang leeg na para bang isang napakalaking dragon. Kulang na lamang ay Dragon Balls tapos lalabas na si Son Goku. Mama Mia, ito pala ang tinatawag nilang berdugo. Nagsabi nila, ito daw ay leader ng mga pasaway sa ating lipunan. Nakakatakot tumingin sa kanya. Baka kapag magpang-abot ang inyong mga tingin, ay gagawin ka rin niyang leksyon. Mama Mia, pati nga siguro mga lechon manok namin nung mga panahon na yon, kung buhay pa, ay lilipad sa sobrang kaba dahil sa presensya ng taong ito na akala mo ay VIP. Hello sir, good afternoon. Anong order niyo po? Tanong ko na para bang nasa 5-star hotel ako. Isang manok nga. Okay sir, wait lang po sandali ha. Coming na po yung lechon manok mo. Mama Mia, agad kong dinilatan yung tindero ko na sinasabi ko sa kanyang dalian na niya. Yung tindero ko naman, Mama Mia, ay kilala pala itong berdugo na ito. Nagulat ako dahil hindi niya maliit na tinadtad yung lechon manok. Parang 4 na hati lang ata yun. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay talagang pinandilatan ko ulit ang tindero na yun para ipaayos ang pagkatadtad niya nung manok. Salamat na lang talaga ako, Mama Mia, dahil hindi niya nasaling tadtarin yung kamay niya sa sobrang kaba at nginig na kanyang nararamdaman. Ito namang si Berdugo ay nasa labas lamang ng tindahan at naninigarilyo na akala mo ay tulisan at nag-aantay ng kanyang susunod na bibiktimahin. Tapos Mama Mia, kapag may papalapit ay talagang tumataliwas ng daan. Para bang natatakot silang lahat. Sir, eto na po yung order niyo. Salamat, sabi niya sabay buga ng kanyang sigarilyo. Napasabi tuloy ako sa sarili ko, Mama Mia, na baka magka-lung cancer ako dahil sa taong ito. Sabi pa naman ng mga doktor, mas nakakatakot yung second-hand smoke, hindi ba? Nakahinga ako ng maayos nung umalis na siya at pinaharurot na niya ang kanyang motor sa pagtakbo. Kilalang kilala si Berdugo sa aming lungsod dahil nga sa nakakatakot niyang forma. Nasundan pa ang muli naming pagkikita ni Berdugo, Mama Mia. Nung ako naman ay nagpaayos ng aking motor dahil ayaw gumana nung brake at baka mauna pa ako sa papa ko papuntang langit. Nagulat ako at kinakabahan, Mama Mia, nung si Berdugo pala ang shop mechanic at dun pala siya nagtatrabaho. Kaya pala dirty look ang uso sa kanya. Pero hindi po siya ang may-ari nung shop. Siya ang nag-check ng motor ko. Nakapag-topless lang siya noon at kitang-kita ko nga na dragon yung tattoo niya mula sa kanyang arms hanggang sa kanyang leeg. Mama Mia, kulang na lang talaga ay Dragon Balls. Pero maganda naman ang pagkakatattoo noon. Ang totoo ay talagang
Sinusulyap-sulyapan ko lamang siya dahil natatakot ako na baka mahuli niya akong nakatingin sa kanya at pugutan niya ako ng ulo. Sa itsura niyang napakahaba ng kanyang buhok at wala man lang itong suklay ay para siyang si Osama bin Laden, Mama Mia. Pero gwapo siya. Gwapo siya kung tutuusin dahil matangos ang kanyang ilong at maganda ang kanyang mga mata. Yun nga lang kung hindi mo siya tititigan ay hindi mo malalamang gwapo siya dahil sa kanyang postura. Matagal niyang naayos ang motor ko. Ang sabi niya, meron pa raw ibang diferensya at hindi lang brake, kahit na brake lang naman yung kino-complain ko sa kanya. Ang totoo niyan ay nangangawit na rin ang mga paa ko sa katatayo dahil wala akong nakitang pwede kong upuan. Bigla siyang tumayo, Mama Mia, at ang kala ko ay tapos na pero kumuha pala siya ng isang upuan at binigay sa akin. Bakit niya ako binigyan bigla ng upuan? Kanina pa ako nakatayo dito, mag-iisang oras na. Aabutin kaya hanggang hapon ang pag-aayos nitong motor ko? Umupo na lang ako at nag-antay na matapos niyang ayusin ang aking motor. Tapos biglang dumating yung may-ari ng shop na kakilala ko lang naman din. Ikaw pala yan, Pam. Kailan ka pa nakauwi? Matagal na po, Manong. May asawa ka na ba? Wala pa rin po. Naku, mag-asawa ka na, sayang yung ganda mo. Ang totoo ay medyo kinikilig ako dun sa sinabi niya. Baka may pwede kang ireto sa akin dyan, Manong. Biro ko naman. Naku, marami. Tulad itong si Berdugo. Single pa ito. Muntik na akong mapatayo sa kinauupuan ko nung sinabi yun ni Manong. Diyos ko naman, baka mategi ako ng maaga kapag siya ang makatuluyan ko. Ewan ko ba, Mama Mia, pero nung mga panahon na yon, lahat ng balahibo sa katawan ko ay nanayo. Tapos nakita kong nakatingin siya sa may legs ko dahil nakapag-shorts lang ako nung araw na yon at gusto ko na lang talagang umalis sa earth. Natawa na lang ako pero ang totoo ay kinakabahan na ako. Ikaw talaga, Manong, malayo pa akong mag-asawa. Alam mo namang may sakit si Papa. Buti na lang at nagbago ng topic si Manong at napunta na ito sa Papa ko. Baka kung ano nang maisip ni Berdugo. Natapos ang pag-aayos ng motor ko at nagpasalamat ako at makakaalis na rin ako sa impyernong init ng lugar na yon. Subukan mo munang patakbuhin, sabi ni Berdugo. Okay. Pagsakay ko pa lamang sa motor ko, Mama Mia, ewan ko ba kung bakit parang hindi ko na alam kung papaano yun paandarin. Matagal talaga akong nakapag-andar, Mama Mia, dahil nandyan lang sa may gilid ko si Berdugo. Talagang kinakabahan ako noon at baka bigla na lang niya akong pugutan ng ulo ko. Lumabas ako ng shop at pinaandar ko na sa may kalsada ang motor ko at tinest ko na kung okay na ba talaga ang brake. Mama Mia, kahit na hindi pa okay ay talagang aalis na ako sa lugar na yon. Si Berdugo naman ay nagsindi na rin ulit ng kanyang sigarilyo at tinitigan ako. Mas lalo tuloy akong kinakabahan habang nagda-drive. Okay na, salamat ha. Okay na yung brake? Yes, okay na. Bayad mo. Akala niya siguro ay aalis ako nang hindi ako nagbabayad. Mama Mia, siguro dahil nasarapan rin si Berdugo sa lechon manok ko, ay pabalik-balik na siya sa pagbili ng lechon manok dun sa may tindahan. Wow, rich kid. Lechon manok lagi ang ulam. Sana all. Kaya naman, Mama Mia, napapansin ko na halos araw-araw ay bumibili na nga si Berdugo ng lechon manok dun sa tindahan namin. Hanggang sa pati na rin tindero ko ay nagtaka na. Ate, bakit ba yang si Berdugo halos araw-araw na lang bumibili dito sa atin ng lechon? Ayaw mo ba niyan? Araw-araw tayong hindi mazi-zero? Naku ate, baka may gusto yan sa'yo. Tumigil ka nga dyan, Alberto. Baka tadtarin ko yung bibig mo ha.
Nakakatakot, baka magkatotoo pa yan. Dahil dun, Mama Mia, ay kinakabahan tuloy ako kapag pumupunta na si Berdugo sa tindahan at bumibili na ng lechon manok namin halos kada hapon. Kaya naman kapag naririnig ko na yung motor niyang nakakabuhay ng patay, ay umaalis talaga ako dun sa may harapan ng tindahan at nagtatago. May isang beses pa, Mama Mia, na nagulat talaga ako nung bigla na lang siyang dumating sa tindahan at wala siyang dalang motor, kaya naman hindi ako nakapagtago nung araw na yon. Lechon manok, isa. Okay, sir. Ikaw ba may-ari nito? Tanong niya. Yes po, sir. Okay na ba yung motor mo? Ako naman nung mga panahon na yun ay nagkukunwari akong nagsusulat para sana matigil na ang pagtatanong niya. Ano bang connect ng lechon manok at ng motor ko? Si Alberto na tindero ko, Mama Mia, ay halos mautot na sa kaniyang pagpipigil ng kaniyang tawa. Well, okay naman po. San ka pala sa Japan galing? Halos mabilaukan na si Alberto nung mga panahon na yon dahil pigil na talaga siya sa kanyang pagtawa, Mama Mia. At ako naman ay natatakot na kung saan ba mapunta ang kanyang mga tanong. Baka ang susunod niyang itanong sa akin ay, gusto mo pa bang mabuhay? Sa Nagoya, tanong ko. San ba yung Nagoya? Mama Mia, halos kumati na noon ang ulo ko sa sobrang dami niyang tanong. Paano ko ba i-explain sa kanya kung nasaan yung Nagoya? Mukhang sa Pilipinas lang po siya nagpupunta. Bakit po? Pupunta ka ng Japan, sir? Hindi ko napigilang itanong. Hindi naman, nagtatanong lang. Nasa Google Map po yan, sir. Mama Mia, ewan ko pero natahimik ako bigla. Bakit ba parang naging piloso pa ako nung araw na yon? Paano kung pugutan na lang niya ako bigla ng ulo dahil sa pamemeloso po ko sa kanya? Halos araw-araw na nakikita ko si Berdugo, Mama Mia, dahil nga avid fan siya ng lechon manok ko. Nagplano na nga ako noon na bigyan siya ng loyalty award dahil lagi niyang binibili yung lechon manok namin. Pero isang araw ay nagulat ako sa aking nakita. Ang loyal customer naming si Berdugo ay bumili ulit ng lechon manok. Pero Mr. Suave no more na po siya. Dahil sa wakas ay nakapag-shave na siya, Mama Mia. Talagang nagulat kami at nandilat ang aming mga mata sa aming nakitang isang malaking milagro. Like what the F? Kahit long hair pa rin siya noon ay gwapong-gwapo na talaga siya. Noon kasi, Mama Mia, ay hindi na-emphasize ang kanyang kagwapuhan dahil nga sa haba ng kanyang bigote. Para siyang si Vanessa Wu nung tignan ko siya, Mama Mia. At dahil nga long hair siya, pero nung mga panahon na yun ay parang bagong gupit at hindi na po ito parang walang suklay. Para po siyang model na ng Palmolive o di kaya ng cream silk. Bagsak na ang kaniyang buhok at sumusunod na sa kaniyang galaw. Nahiya tuloy ang kulot kong buhok. Lechon manok nga, isa. Yes sir, coming. Ate, ang gwapo ni Berdugo, no? Narinig pala ni Berdugo ang komentong yun ni Alberto na tindero ko. Salamat, sabi ni Berdugo. San ka naman aakyat ng ligaw, Berdugo? Sinipa ko talaga ang paa ni Alberto na hindi kita ni Berdugo, Mama Mia. Baka sabihin ni Berdugo na sa akin siya aakyat ng ligaw. Talagang ibibigay ko na lang sa kanya lahat ng lechon manok na meron ako. Wag lang niya akong ligawan. Nakakatakot at baka kapag hindi ko siya sinagot ay mapugutan niya ako ng ulo at mawalan ako ng buhay dito sa mundong ibabaw. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay parang naging straight talaga ang mga intestines ko sa loob sa sobrang kaba. Wala naman, gusto ko lang ng bagong forma ba? Sagot ni Berdugo. Nakahinga ako nung umalis siya, Mama Mia. Akala ko talaga ay sasabihin niyang sa akin siya manliligaw.
Bahala talaga ang papa ko. Iiwan ko siya dito sa Pilipinas at babalik ako ng Japan. Naisip ko noon, Mama Mia, na magsara na lang ng maaga tuwing hapon para hindi na siya pupunta. Pero alam ko namang mababankrupt ako kapag maaga akong magsara, lalo pat sa hapon naman yung kasagsagan ng dami ng customers hanggang gabi. So ang ginawa ko ay hindi na lang ako tumatambay dun sa may lechyonan tuwing hapon na. Bumabalik na lang ako tuwing closing na ng tindahan sa gabi. Humahanap na lang ako ng ibang pagkakaabalahan, Mama Mia. Nagnegosyo ako ng ice candy at saka fruit salad. Patok na patok naman yon, syempre dahil maganda naman ang gumawa. Nilagay ko pa sa may tindahan ko ng lechon manok yung ice candy ko. 1 week na hindi ko nakita si Berdugo, Mama Mia, dahil hindi na ako pumupunta tuwing hapon dun sa may tindahan. Ate, duda ko talaga may gusto yan sa'yo si Berdugo, sabi ni Alberto. Bakit naman? Hindi na lechon manok ang binibili, yung ice candy mo na. Ano? Hindi na siya bumabalik at bumibili ng lechon? Hindi na. Ice candy mo na ang lagi niyang binabalik-balikan. Para talagang baliw. Napakabangis ng forma pero ice candy naman ang tirada. Tapos tig sa 10 pa talaga ang binibili niya. Ewan ko. Siguro kapag niyog yung ibibenta ko, yun din ang bibilhin niya, no? Kahit siguro mainit na tubig ang ibibenta mo, ate, bibili pa rin yun. Ako naman, Mama Mia, ay nagdududa na rin sa berdugong ito. Kasi kung makatingin siya sa akin ay parang pakiramdam ko ay kakainin na niya ako. Mas lalo tuloy akong natakot at naninindig ang mga balahibo ko sa tuwing ine-imagine ko kung ano kaya kung maging boyfriend ko siya. Baka kung hindi ko siya paskurin, baka kung saan ako pulutin. Hanggang sa hinayaan ko na lamang, Mama Mia, at talagang umiwas-iwas na lamang ako at nagdasal na sana nga hindi ako ang target ni Berdugo. And then one day, papunta ako noon sa kasal ng aking kaibigan. Nakapag-dress ako ng formal kasi nga formal wedding yung aatinan ko at required na magsuot ng formal na damit. So nag-drive ako noon ng motor ko at yung dress ko, Mama Mia, ay talagang nililipad ng hangin at naka-high heels pa talaga ako nung mga panahon na yon. Nung nasa highway na ako ay bigla kong narinig yung tambutso ni Berdugo na nakakabuhay talaga ng patay. Nung lumingon ako ng side mirror ko ay nagulat ako dahil nakasunod na pala sa akin si Berdugo. Naka full face helmet pa siya with his dancing long hair. Kahit na mahina lang ang pagpapatakbo ko noon ay nakasunod pa rin siya sa akin, Mama Mia. Napakarami niyang chance para mag-overtake pero hindi niya ginawa. Parang ayaw niyang humiwalay sa likuran ko. Hanggang sa pinaharurot ko na ng takbo ang motor ko at umovertake na ako sa iba pang mga sasakyan na nasa daan. Nagulat na lang ako at pinabilisan rin niya ang kanyang pagtakbo para masundan ako. Para kaming nasa action movie nung mga panahon na yon kasi hindi naman karamihan ang sasakyan nun sa may highway. Pero para masigurado ko, Mama Mia, ay huminto ako sandali. Tapos bigla naman siyang huminto sa harapan ko. Bakit huminto ka? Ikaw, bakit ka rin ba huminto? Tanong ko. Sinusundan kita. Sagot naman niya. Ano? Bakit sinusundan mo ko? San ka ba kasi pupunta? Magsisimba? Oo, magsisimba ako. Bakit? Sasama ka? Okay lang ba itong suot ko? Tanong niya. Mama Mia, natakot ako nung mga panahon na yon. Natakot din ako para sa kanya at baka kapag pumasok siya ng simbahan ay bigla na lang siyang magliyab. Hinayaan ko na lang siyang sumunod-sunod sa akin na para bang may escort ako. Kapag hinihinaan ko yung takbo ko ay humihina rin yung takbo niya. Kapag pinapabilisan ko ay bumibilis din siya na para bang buntot ko. Hanggang sa dumating na nga ako sa simbahan, mabuti na lang at hindi ako na late. A-attend ako ng kasal.
Sasama ka? Pwede ba? Tanong niya. Siyempre hindi. May invitation ka ba? Kumamot siya ng kanyang ulo. Nagpasalamat na lang ako sa kanya sa kanyang paghatid at hindi ko na siya nilingon, Mama Mia, at pumunta na ako sa may simbahan. Nagsimula ng ceremony at na-curious tuloy ako kung umalis na ba siya. Hindi tuloy ako mapakali noon, Mama Mia, at gusto ko nang matapos ang kasal ng aking kaibigan. Pagkatapos ng kasal, imbis na pumunta ako dun sa mga ikinasal, ay lumabas ako. Tinignan ko, Mama Mia, kung umuwi na ba si Verdugo. Ewan ko kung bakit nanghina ako ng konti nung hindi ko na siya nakita dun sa aking pinagparkingan. Gabi na at nakauwi na ako galing sa kasal ng kaibigan ko. 10 PM na akong nakauwi dahil busy kami at marami kaming magkakaibigan doon at nagchichikahan kami. Nagda-drive na naman ako noon sa may highway nung nagulat ako, Mama Mia, na may nag-overtake sa akin na long hair na lalaki. Hair pa lang niya, alam kong si Verdugo na siya. Nauna siya sa akin at ako naman ay hindi ko gustong mag-overtake sa kanya. Ako naman ang pinapasunod niya, Mama Mia. Kung meron lang sana akong baril ay baka binulsay ko na tong taong to. Kahit na lumagpas na siya sa kanyang inuuwian ay hindi pa rin talaga siya tumigil. Dumiretso siya hanggang sa may eskinita papunta sa bahay namin. Akala ko ay titigil siya talaga dun sa mismong bahay namin at nag-isip na talaga ako kung anong itatanong ko sa kanya. Pero Mama Mia, hindi na nagpaalam si Verdugo at bigla na lamang itong nilagpasan ang bahay namin. Nagulat talaga ako kung anong nangyari sa kanya. Mama Mia, sa hindi pa po uso yung pagiging plantita dahil sa pandemic, ay solid plantita na talaga ako since birth. Gustong-gusto ko talaga ng mga bulaklak, katulad ng mama ko. Siguro nga ako ang nagmana sa kanya. Napuno yung bahay namin ng kung ano-anong mga pananim. Napakarami kong collection ng mga mamahalin na mga bulaklak. Nung araw na yon ay galing ako sa pagbili ng bulaklak at dumaan muna ako sa lechonan ko at nandun pala si Verdugo, Mama Mia. Magkasunod lamang kaming dumating. Bumili siya ng lechon manok dahil naubos na rin ang ice candy ko noon. Napakabigat ng bulaklak na dala ko dahil may lalagyan pa po ito. So sinabihan ko si Alberto na siya muna ang magpasok ng bulaklak dahil mabigat at baka maputol na ang aking balikat. Okay, sige ate, dadalhin ko mamaya dun sa bahay ninyo. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung biglang dumating si Verdugo at tinignan yung bulaklak na dala ko. Mukhang hindi mo kakayanin yan, Alberto. Patpatin ka pa naman tapos mabigat yung bulaklak. Sabi ni Verdugo kay Alberto. Okay lang yan, Verdugo. Pwede naman ako ang mabitbit niyan. Wala naman akong ginagawa. Biglang offer ni Verdugo, Mama Mia. Wag na. Nakakahiya, si Alberto na lang dyan, sabi ko naman. Pinagpapawisan talaga ako nun, Mama Mia, nung nasa harapan ko na si Verdugo at bigla niyang binuhat yung bulaklak na dala ko at effortless lang yun sa kanya. Akala mo'y nagbubuhat lamang siya ng maliit na baso. Natakot tuloy ako dahil baka kapag hindi ako pumayag ay ihambalos niya sa akin yung bulaklak na yun. Yan mo na, paminsan-minsan lang ako mabait. Sabi niya at naglakad na papunta sa bahay namin. Gustong lumipad ng espiritu ko sa sobrang kaba noon, Mama Mia. Dahil may nakapagsabi sa akin na wag daw gagalitin si Verdugo at madali pa naman daw itong magalit at nakakatakot daw. Sumunod na lamang ako sa kanya papasok sa bahay namin. Tinignan ko siya at baka hindi niya aayusin ang paglalagay ng bulaklak ko. Si Papa naman ay nagulat dahil nandun siya sa may terrace, Mama Mia, at nakaupo lamang sa kanyang rocking chair. Denver, butit na parito ka? Tanong ni Papa. Nagulat ako kung sino si Denver. Kumusta ka na, Tay?
Biglang tanong ni Berdugo. Eto, medyo nahihirapan ng maglakad. Hindi ako inform na magkakilala pala sina Papa at Berdugo at napakaganda pala ng pangalan niya. Denver pala. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi po yan ang totoo niyang pangalan kasi nakakatakot kapag akin pong banggitin dito sa sulat ko ang totoo niyang pangalan. Pero kasing ganda po ng Denver. Nagulat ako dahil close pala ang papa ko at itong si Berdugo. Main topic nila yung manok panabong ng papa ko. Siguro parehong mahilig sa sugal yung dalawa. Nung umalis na si Denver ay nagtanong ako kay Papa. Pa, kilala mo ba si Berdugo? Oo, kasamahan ko yung papa niya dati nung nasa Mindanao pa lang ako. Bakit napunta siya dito? Wala na siyang pamilya sa Mindanao. Tapos meron naman siyang mga kamag-anak dito kaya dito na lang siya nanirahan. Bakit po siya tinatawag na Berdugo? Kasi miyembro siya ng noon. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yun, Mama Mia, at baka mapugutan ako ng ulo. Nagulat na lamang ako sa aking mga nalaman. Kaya pala Berdugo ang alias niya at nakakatakot na alias na yon. Basta ayoko na lang banggitin lahat ng detalye dito. Pero Mama Mia, kaklaruhin ko lamang. Wala po siyang tinatakbuhan na kaso sa mga otoridad. Meron lamang siyang special mission nung mga panahon na yon. Kaya ngayon dahil tapos na ay nandito na siya at nakatira sa kanyang mga kamag-anak dun sa lugar namin. At talagang ang kanyang tinatakasan ay ang kanyang kamatayan. Sa nalaman ko, Mama Mia, ay naisip kong hindi pala siguro siya masamang tao. Magiging masama siya kung talagang papanig siya dun sa masama. Magiging maganda naman siya kung talagang dun siya sa mabubuti papanig. Ang kanyang trabaho ay prone sa mga traidor-traidor, ganon, Mama Mia. Kilalang kilala ni Papa si Berdugo. Aside sa pareho sila na mahilig sa sugal, Mama Mia, yun daw ang trabaho ni Berdugo ay naranasan din daw ng papa ko noon. Pero maaga po siyang tumigil sa trabahong yun. At dahil nga malapit si Papa kay Denver o kay Berdugo, hindi na lang sa may lechon house ko ang target niya kundi sa mismong bahay na namin. Grabing galawan parang Agent X44. Para bang sinisigurado niya muna bago niya titirahin yung target niya. Natatakot tuloy ako, Mama Mia, dahil kapag nasa terrace ako at nandun ang papa ko at humihimas ng manok ay bigla na lamang dumarating itong si Denver. May isang araw, Mama Mia, na meron akong binubuhat dahil ina-arrange ko noon ang mga pananim ko. Meron kasi ako naisip na mas magandang pwesto para sa mga ito. Nagulat na lamang ako nung biglang bumuhat na rin si Denver ng mga daladala ko. San ba ito ilalagay? Ako na dyan. Huwag ka na mag-alala kasi nag-iisip pa ako kung saan maganda yan ilagay eh. Sige, mag-isip ka muna. Ganito na lang. Hindi ko na lang ililipat. Dyan na lang yan. Huwag ka ngang mahiya sa akin. Hindi naman ako nahihiya sa'yo. Naisip ko lang, huwag na lang pala. Ayoko nang ilipat yung mga pananim ko, okay? Binalik na lang din niya yung kanyang binuhat na pananim ko at bumalik na lang din siya doon kay Papa. Nagulat talaga ako dito kay Denver, Mama Mia. Natatakot ako dahil napakalaki niyang tao. Baka kung ano ang maisip niyang gawin sa akin. Kaya nung umalis na siya ay nagpatuloy ako sa aking paglilipat ng mga pananim ko dahil mukhang busy na sila ng papa ko sa pag-uusap. Nung narinig ko, Mama Mia, ay pinag-usapan na pala nila ako. At pinag-usapan din nila ng papa ko kung bakit hindi pa nag-aasawa itong si Denver. Kahit na medyo mahina ang kanilang pag-uusap ay talagang nakikinig ako.
Nagkukunwari ako noon na naglilinis sa may bintana pero ang totoo ay palihim akong nakikinig sa kanilang usapan. Denver, bakit hindi ka pa nag-asawa? Para hindi na lang manok ang hinihimas mo lagi. Wala pa kasi tay naghahanap pa. Kaya ang dami namang mga dalaga dito. Ano na nga ulit yung edad mo? 33 na. Naku, saktong-sakto na yan para mag-asawa. Etong dalaga ko dito. Mama Mia! Halos mahulog ako noon sa upuan na kinatatayuan ko sa sobrang gulat ko. Mukhang ibinubugaw na ako ng papa ko kay Berdugo. Sa sobrang takot ko ay napatakbo pa ako papunta sa kwarto ko at nakakatakot kung baka ano pang isagot ni Berdugo sa kanya. Hindi ko na alam kung ano pang pinag-usapan nila dahil hindi na ako nakinig pa. Kinahaponan, Mama Mia ay pumunta pa sa may lechonan ko itong si Denver at bumili ng lechon. At dun na nga ako natakot, Mama Mia. Nung nag-usap kaming dalawa ni Papa. Iha, Pam, ito palang si Denver ay may gusto sa'yo. Ha? Sabi niya pa? Oo, aakyat raw siya ng ligaw dito sa'yo bukas. Mama Mia, parang gusto ko na lang lumayas palayo sa earth nung sinabi ng papa ko na aakyat ng ligaw sa akin si Denver. Hindi talaga ako nakatulog buong gabi. Iniisip ko kung anong gagawin ko kinabukasan. Mula noon, Mama Mia, ay hindi pa talaga ako nakakaranas na inakyatan ako ng formal na panliligaw sa mismong bahay namin. Kinaumagahan ay maagang-maaga akong nagising. Parang naunahan ko pa yung mga manok ng papa ko. Mama Mia, nakita ko na lamang ang sarili ko sa isang salon at nagpapariban, nagpamanicure at nagpapedicure. Hindi pa ako ready niyan ha. Hindi pa ako excited ng mukhang yan. Ayoko pa nung una pero nung kinonfirm ko nga na may gusto sa akin itong si Denver, ay para bang nagkaroon ako ng change of mind. Pagdating ko ng bahay ay nahalungkat ko na lahat ng nasa drawer ko at nag-iisip ako kung ano bang maganda kong isuot. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi ko na talaga alam kung bakit prepared ako. Sabi ng papa ko ay gabi pa naman daw aakyat ng ligaw sa akin si Denver. Pero buong maghapon akong hindi mapakali. Punta ako ng punta dun sa may lechonan at sa bahay namin, Mama Mia. Lagi akong nakatingin sa daan kung papunta na ba si Denver. Nung marinig ko na ang tambutso ng motor niya na nakakabuhay ng patay, ay bigla akong tumakbo sa loob ng bahay. Bigla akong kinabahan at dumiretso ako sa harap ng salamin at nag-retouch. Tinawag ko si Papa na siya muna ang humarap, Mama Mia. Pero pagtingin ko kay Papa ay tulog na tulog pala ito. Nakatulog sa kanyang rocking chair. Nung nasa may tindahan na si Denver ay napakalakas ng boses ni Alberto na sinabing nandito daw si Berdugo. Naguguluhan ako noon kung ano ba ang gagawin ko, Mama Mia. Nagkukunwari na lang akong nag-spray-spray ng mga pananim ko. Pero muntik ko na talagang mabitawan yung spray bottle na dala ko nung bigla na lang sumulpot sa may pintuan namin si Denver. Mama Mia, nagulat ako dahil napakagwapo niya nung mga panahon na yon. Naka-clean cut siya. Long hair no more. Bagong gupit. Hindi siya ready ha. Para talaga akong nasusuka noon sa sobrang kabang nararamdaman ko. And yet, Mama Mia, napakagwapo pala talaga ni Berdugo. Lalo na kapag hindi siya dirty look. Pagtingin ko ng kanyang dala ay flowers pa. Pero plastic yun. Doon ako medyo na-discourage. Okay lang sana sa akin kung yung bulaklak na sampagita o di kaya naman ay santan. Basta yung totoo. Baka kasi plastic lang din yung pagkagusto niya sa akin. Bumalik ang tingin ko sa kanyang bagong gupit. Napakagwapo niya talaga.
Parang to the max ang naging transformation niya. Parang jackpot ako. Magandang gabi. Pwede bang umakyat ng ligaw? Mama Mia, para tuloy akong sinasakal noon sa sobrang kabang nararamdaman ko. Eto talagang si Berdugo. May pagkamakalumang tao. Panahon pa ata ng kopong-kopong to eh. Okay sige. Pasok ka sa loob ng bahay. Bulaklak nga pala para sa'yo. Abot niya. Tinanggap ko yung plastic na rose, parang pang Valentine sa high school na ibinibigay dun sa teacher. Tinanong niya kung nasaan ang papa ko, sabi ko ay natutulog. Tinanong ko kung kumain na ba siya. Sabi niya may dala raw siyang barbecue. Tinawag din namin si Alberto, Mama Mia, na para bang naging leader na ng fans club ni Denver nung gabing yon. Ayoko na sana talaga ng manok noon pero kumain pa rin ako ng dala niyang isaw, paa ng manok at lieg ng manok at kung ano-ano pang parte ng manok. Kaming tatlo lang ang kumain dahil bawal naman kay Papa yung manok, Mama Mia. Pagkatapos naming kumain ay pumunta ako ng kusina para maghugas. Noong pumunta din si Denver para tumulong. Wag na ako na dito, sabi ko. Tutulungan na lang kita para mas mapadali. Kaming dalawa yung naghugas ng pinggan pero hindi kami nagsasalita sa isa't isa. Siya pa talagang naglinis ng lababo namin. Pwede bang manligaw sa'yo? Muntik ko pang mabitawan yung mga platong hawak ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Para kasing tumalon yung puso ko sa tanong niya at parang ayaw lumabas ng dila ko para magsalita. Tinanong niya ulit ako kung pwede raw bang manligaw siya sa akin. Sumagot naman ako ng oo. Wala bang magagalit? Tanong niya. Wala naman, sabi ko. Bagay na bagay sa'yo yung buhok mo. Mama Mia, yun ang sinabi niya at talagang hindi na sayang yung 2,000 pesos na ginastos ko para sa ribbon. Ikaw naman, nasan yung long hair mo? Tinanggal ko, baka kasi ayaw mo dun eh. Mama Mia, kilig na kilig ako nung mga panahon na yon. Hindi naman po yun unang beses na may nagpakilig sa akin ng ganon. Pero ewan ko ba, bakit parang unang beses na kinilig ako ng sobra-sobra. Mama Mia, kung ano-ano na lang topic namin ni Denver sa may kusina. Nakakalimutan ko tuloy ang pagpapainom ko ng gamot kay Papa. Umuwi siya at hiningi ang cellphone number ko at naging textmate din kami kahit na medyo jejemon pa ang pagpapaka-text niya sa akin. Then one time, Mama Mia, nakita ko talaga ang Berdugo side ni Denver. Nanliligaw pa siya sa akin nito ha. Isang hapon ay nag-withdraw ako dun sa my city. Nagulat na lamang ako nung may dalawang lalaki akong napansin na nasa may magkabilang side ko at parang laging sumusunod sa akin kahit saan ako nagpupunta. Natakot ako noon dahil may bitbit akong pera na 50,000 pesos na padala ng ate ko sa Dubai pang pa-renovate ng bahay namin. Kahit na nagdadrive na ako noon, Mama Mia, ay sunod na sunod pa rin sila sa akin. 2 motor yon. Kapag lumiliko ako ay lumiliko din sila. Nung lumiko na ako papunta sa amin ay bigla na lang silang nawala. Nasabi ko sa isip ko, Mama Mia, siguro talagang sinusundan nila ako. Hindi ko sila nakilala dahil nga naka-helmet sila nung mga panahon na yon. Kaming dalawa lang ng papa ko sa bahay dahil hindi naman po stay in itong si Alberto. Paminsan-minsan pumupunta doon ang tito ko pero paminsan-minsan lang. 11 PM nung gising pa ako at magka-video call pa kami ng ate ko. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung biglang gumalaw ang doorknob para buksan yung pintuan ng bahay. Yung kwarto ko kasi ay kauna kapag pumasok ka sa bahay namin. Tinanong ko at tinawag ko ang pangalan ng papa ko. Baka si Papa yon pero hindi po siya sumasagot. Iba na talaga ang duda ko nung mga panahon na yun at nanginginig at nanlalamig na ang mga kamay ko, Mama Mia. Nung parang pinipilit na namang buksan ulit yung doorknob. Dali-dali akong kumontak ng pulis pero busy ang linya nung mga panahon na yun.
Kinakabahan na talaga ako, Mama Mia, dahil nararamdaman ko na para bang sinisipa na kung sino man ang nasa labas ng kwarto ko ang pintuan. Natakot talaga ako. Baka binuksan na nila ang kwarto ng papa ko. Baka kung anong ginawa nila sa papa ko dahil hindi po talaga ito nakalak. Wala akong ibang maisip na i-dial na number kundi ang number ni Denver. Ring lang ito ng ring. Baka natutulog na. Pero hindi talaga ako tumigil sa pagdial. Naiiyak na ako, Mama Mia, nung biglang sumigaw ang tao sa labas. Buksan mo to kung ayaw mong may mangyaring masama sa inyo. Pero hindi talaga ako mapakali at hindi ako makapagsalita. Umiyak lang ako ng umiyak at talagang dinadial ko lamang ang number ng pulis o di kaya naman ay kay Denver. Buti na lang talaga at hindi naman mabilis mabuksan ang pintuan ng mga kwarto namin. Naisip ko, Mama Mia, lock din pala siguro ang kwarto ng papa ko dahil naririnig ko na parang may binubuksan pa silang ibang pintuan. Umiyak ako noon nung biglang sumagot si Denver sa kabilang linya. Hello? Tulungan mo kami please. May pumasok sa bahay namin ngayon. Baka kung anong mangyari kay papa. Pumunta ka sa may pulis please. Huwag kang lumabas dyan. Patayin mo lahat ng ilaw, sabi niya. Mama Mia, hindi naman ako makalabas. Pero pinatay ko na lang ang ilaw ng kwarto ko. Wala din akong naririnig na ingay mula kay Papa. Hawak-hawak ko noon ang isang insect killer, Mama Mia. At naisip kong kapag bumukas talaga ang pintuan ng kwarto ko, ay talagang magiging lamok yung mukha ng taong nasa labas. Hindi sila agad nakapasok dahil talagang matibay yung aming mga pintuan pati na rin yung lock, Mama Mia. Siguro ay unprofessional din yung mga magnanakaw na yon kaya hindi sila nakapasok sa kwarto namin. Hindi siguro ginagamit yung utak. Ilang saglit pa ay narinig ko na yung tambutso ng motor ni Denver. Tapos narinig ko na parang may nabasag sa labas. Sobra talaga ang kabang nararamdaman ko. Nagulat na lamang ako nung ilang sandali pa ay may kumatok sa pintuan ko at si Denver na yon. Pagkabukas ko, Mama Mia, ay nagdurugo na ang kaniyang kamay. Anong nangyari sa kamay mo? Nagpang-abot kami. Nasaksak ata nung isa. Anong nasaksak? Napatay mo? Muntik talaga kung hindi lang ako naawa dahil bata pa yun eh. Kaya ayun, sinaktan ko lang ng konti. Nababaliw ka ba? Baka makulong ka, sabi ko. Di makulong. Mama Mia, pumikit na lang ako nung mga panahon na yon. At lihim kong pinagdasal na sana tanggapin pa talaga ng langit ang kaluluwa nitong si Denver. Kaya pala hindi gumawa ng ingay ang papa ko dahil tulog na tulog pala ito dahil kakainom pa lang nito ng kanyang gamot. Mama Mia, tumawa lang talaga ang papa ko nung sinabi kong pinasok kami ng 3 mga magnanakaw. Intense pa talaga ang pagkakakwento ko, Mama Mia, at syempre bidang-bida doon ang knight and shining armor ko. Ang nabasag pala yung salamin sa labas, Mama Mia, kung saan nandun ang aking mga bulaklak. Yun pala ang ginamit ni Denver bilang pamalo dun sa isang magnanakaw. Kasi nga, yung isa naman ay talagang malapit niyang mapuruhan. Sabi ng mga pulis, Mama Mia. Hindi pa siguro patay yun, sir, kasi nakatakbo naman. Wala naman akong nakitang lamang loob na lumabas. Baliw talaga tong si Denver. Nakuha pang magbiro sa mga panahon na yun. Dahil nga nakita ni Denver yung mukha ng isa, Mama Mia, ay meron siyang may na-sketch ang mga pulis base na rin sa description ni Denver. Nagulat ako dahil yung forma, Mama Mia, nung sinabi ni Denver, ayun talaga siguro yung isa sa mga sumusunod sa akin nung nag-withdraw ako.
At ang sabi pa ng pulis ay wanted daw talaga ang taong yon. Grabe naman talaga ang memory ni Denver dahil na-describe pa niya ng punto sa punto yung mukha ng taong yon. Unbelievable. Lalo tuloy akong nahuhulog sa kanya nung mga panahon na yon. Hindi ko na lang idedetalye basta na-solve din ang case na yon, Mama Mia, at buhay naman sa awa ng Diyos yung kanyang dinaplisan ng kutsilyo. Nadala tuloy ako sa pagiging extraordinaryong tao ni Denver. Okay lang na may pagkaberdugo siya noon. Lalo tuloy akong na-in-love sa kanya. Parang tubig na ang nararamdaman ko sa kanya na hindi na mapigilan sa pag-agos. Judgmental lang talaga ako nung una kasi feeling ko ay talagang papatayin niya ako bigla nung forma niya noon na para bang galing pa siya sa ibabaw ng bundok. Nung mga panahon na yon ay nagpaplano na akong sagutin na si Denver. In-invite ko siya para manood kami ng sine. Proud na proud akong magkasama kami sa mall dahil napaka-outstanding naman talaga ng forma ni Denver. Gwapong-gwapo siya sa malinis niyang forma at nakikita talaga ang maganda niyang katawan, Mama Mia, na para bang umiigting pa ang kaniyang mga panga. Kaming dalawa yung magkatabi sa may upuan at kinakabahan ako nung mga panahon na yon dahil nga sasagutin ko na siya. Ang first move ko ay nilingkis ko yung kamay ko sa kanyang balikat. Grabe talaga, parang kahoy sa tigas. Mama Mia, nung hinawakan ko ang kamay niya ay mas lalo tuloy akong na-impress dahil pati palad niya ay matigas, pati balikat niya ay matigas. Tapos napakaingay nung movie. Hanggang sa tinype ko sa cellphone ko yung mga salitang I love you at pinakita ko yun sa kanya. Kinuha naman niya yung phone ko at tinype niyang, pwede ba akong humalik sa'yo? Naging 10 times faster ang heartbeat ko nung mga panahon na yon. Tinumingin ako sa paligid namin at tinignan ko kung malayo ba yung mga tao mula sa amin. At dahil nga sa may sulok kami nakaupo, Mama Mia, ay wala sigurong mga taong makakakita sa amin. May mga tao naman pero nasa harapan namin. So ano pa bang ginawa ko? Lumapit ako kay Denver, Mama Mia, at lumingon siya sa akin. At yung bibig niya, lasang snow bear. Parang hindi mo na talaga malalaman na naninigarilyo siya dahil wala ka ng sigarilyo flavor na malalasahan sa kanyang halik. Boy Scout ang peg niya. Pero hindi mabaho yung bibig niya, ha? At isa pa, Mama Mia, napakagaling niyang magdala ng halik. Pero hindi talaga ako nagpatalo. Akala mo hindi ako marunong humalik? Kaya lang, Mama Mia, ang hindi ko napaghandaan ay ang finale ng halik na yon. Ang naging finale kasi ng halik na yon ay sa leeg ko. At nilagyan pa talaga niya ng chikinini. And so, yun na nga, naging kaming dalawa ni Verdugo/Denver. Almost 1 month din akong nagpapakipot sa kanya dahil ayoko namang isipin niyang easy to get ako. Walang nakakaalam nung mga panahon na yon kundi si Alberto at si Papa lamang. Pero Mama Mia, ang hindi ko alam ay bakit parang tuko naman itong si Verdugo kung makakapit sa akin. Tuloy, kahit wala akong sinabihan ay parang nahahalata na ng lahat ng mga nakakakita sa amin na boyfriend ko na siya. Every afternoon ay pumupunta siya dun sa may lechonan ko, Mama Mia. Pero sa hindi pa naman kami mag-girlfriend at boyfriend ay ginagawa naman niya yun. Every morning, afternoon, evening ay nandun na siya. Kulang na lang pati madaling araw ay pupuntahan niya ako doon at kukumustahin. Mama Mia, para tuloy akong sakitin nung mga panahon na yon na kailangang laging dalawin. Laging tignan kung humihinga pa ba. Ewan ko, dun ko talaga nakilala si Denver/Verdugo ng sobra. Fiesta yun ang lungsod namin at gusto sana ng papa ko na magfiesta kami pero hindi ako pumayag kasi napakarami kong gagawin.
Tapos busy pa ako nung time na yon dahil may mga customers na umorder ng maramihan, Mama Mia. At isa pa, hindi din naman makakakain ng papa ko dahil napakarami ng bawal sa kanya. So anong gagawin niya? Titingin lamang sa mga bisita namin samantalang sila ay kumakain ng lechong baboy o nung kang ano-ano pa mang handa? No way! So ayun, walang piyestang nangyari sa bahay namin. Kami ang pumupunta dun sa mga kapitbahay para makipiesta. Napakarami naming bookings noon ni Denver. Besperas pa lamang, Mama Mia, ay napakarami ko ng order ng lechon manok kaya busy talaga kami sa tindahan. Left and right ang money nung mga panahon na yon at hindi ko na talaga namalaya na nandun na pala si Denver sa may likuran ko. Nagulat na lamang ako nung may biglang nagpahid ng aking pawis sa aking noo. Char, nakakakilig. Yung kilig na talagang nagpapatuwid ng mga internal intestines mo. Pahinga ka muna, sabi niya. Mamaya na, busy pa eh. Ako na munang bahala. So wala akong nagawa kundi ang umupo na lang at tignan na lang ang mga gumagawa dun sa tindahan. Napakainit pa nung mga panahon na yon at syempre, mainit din dahil lechonan nga iyon. Si Denver ang tumulong kay Alberto. Mama Mia, talagang halos mapa-sign of the cross ka dahil sobra kung magdadad ng manok itong si Denver. Napakabilis. Iniisip ko, ano kayang iniisip niya habang ginagawa niya yon? Iniisip kaya niya ang katawan ng kanyang kaaway? Si Alberto naman ay halos lumuwa na ang mga mata dahil tinitignan niya kung bakit ganun kagaling magdadad itong si Denver. Verdugo, punta ka sa bahay namin mamaya ha? Sabi ng isa naming kapitbahay. Sige, magpapaalam muna ako. Magpapaalam? Wala ka namang trabaho ngayon ah. Sabi din ng aming isang kapitbahay. Hindi, magpapaalam muna ako sa mahal ko. What? Mahal? Gusto ko sanang tumakbo noon papunta ng bahay at pumasok ng kwarto ko at dun na lang magkulong, Mama Mia. Talagang nahiya ako nung mga panahon na yon. Nagkunwari na lamang ako na walang narinig. Napaka-cringy naman ang sinabi niya. Naubos ang tinda namin sa araw na yon kahit halos triple ang in-order ko noon na manok. Mabilis kasi talaga ang mga tindero ko. At dahil nga maraming nag-invite sa amin ay hindi namin alam kung saan kami unang pupunta. Pero mas pinili naming pumunta dun sa aking isang kamag-anak. Mama Mia, motor ko ang dinrive ni Denver at ako naman nung mga panahon na yon ay nakaangkas lamang sa kanya. Ayoko kasing sumakay dun sa motor niya na napakaingay ng tambutso. Pagdating namin doon ay may tumatagay na sa labas. Kaya ngayon, kahit hindi pa nga kami nakapasok, ay nabigyan ko na agad siya ng instruction. Huwag kang uminom ha. Kahit maliit lang. Pampatunaw ng kinain ba? Bakit? Wala ka bang tiwala sa soft drinks? Okay, sige. Ayokong makakakita ka ng away dito. Napakaraming lasinggero ngayon. Okay, sige. Hindi naman talaga ako nang-aaway eh. Basta! Ayoko malasing ka. Okay, sige. Mama Mia, yung style ko nung nalaman ko kung anong nangyayari kapag nalalasing siya ay talagang hindi ko na siya pinapainom. Napakabilis lang talaga niyang makakakita ng away. Hindi pa ako nakarecover nung balita noon sa amin, Mama Mia, na naghabulan talaga sila ng itak nung kaaway niya nung una dahil sa inuman. Kaya ayoko talagang mangyari ang ganon. Pagpasok pa lang namin, ay alam na ata ng mga lasinggero na binabantayan ko si Denver. Pero hindi lang pala mga lalaki ang nagiinuman noon, kundi pati na rin mga babae. Noong mga panahon na yun ay talagang naglingunan ang lahat sa amin nung makarating kami. Bakit ba naman kasi hindi? Napakagwapo ng kasama ko. Kaya ako na lang din talaga ang nahiya
at naging proud nung mga panahon na yon. Grabe Berdugo, hindi ka namin nakilala. Oh, kilalanin niyo muna. Baka ibang tao yan, biro ko naman. Iba talagang kamandag ng pinsan ko. Parang nagbago bigla si Berdugo. Siyempre Mama Mia, naisip ko nung mga panahon na yon ay talagang siguro totoo ang nararamdaman ni Denver sa akin. Dahil nga base sa reaksyon ng mga kapitbahay namin at ng mga kakilala, ay talagang ibang-iba na si Denver nung mga panahon na naging kami. Pagkatapos naming kumain ay marami talaga ang mga demonyong sa gigilid na imbita ng imbita kay Denver na tumagay muna sa labas. Ako naman nung mga panahon na yon ay busy sa kakachika ng aking mga tiyahin. Nagpaalam sa akin si Denver na iihi lang daw. Alangan namang pigilan ko kung iihi, hindi ba? Natuwa na rin ako noon sa pag-uusap namin ng mga relatives ko at hindi ko na namalayan na matagal pala bago nakabalik si Denver galing sa sinasabi niyang pag-ihi. Hanggang sana malayan ko na at may pagdududa na ako kaya lumabas na ako. Paglabas ko ay tsaka ang pag-akyat niya ng baso Mama Mia. Nakipagtagay na pala siya. Para talagang laser ang mga mata ko noon. Nakainom na nga siya. Kasi nakita kong parang namumula na ang kaniyang leeg. At maingay na siya nung mga panahon na yon. Imbis gusto ko pang kumain ng dessert nung mga time na yon, ay nagpaalam na ako sa pinsan ko na uuwi na ako. Pinigilan nila ako dahil maaga pa naman daw. Pero Mama Mia, kumukulo na talaga ang dugo ko nung mga panahon na yon. At kailangan ko nang umalis doon bago pa ako gumawa ng eksena. At dahil may susi naman ako sa motor ko, ay dumiretso akong labas. Dumaan pa ako sa harapan ni na Denver, Mama Mia, at muntik pa siyang mabilaukan nung makita niya ako. Diretso na ako sa gate. Pagkalabas ko ay dumiretso na ako dun sa pinagparkingan ng motor ko. Mama Mia, ako tuloy ang natakot nung lumabas si Denver. Kaya napatakbo ako papunta sa motor ko at dali-dali ko itong pinaandar. Para talaga akong baliw, para akong may sala, siya naman itong tumagay kahit sinabihan ko ng wag. Nakakatakot kasi ang forma niya at seryosong-seryoso ang mukha niya na tumitingin sa akin. Hindi siya nagsasalita. Nilapitan niya ako, Mama Mia. Natakot ako at baka bigla na lang niyang tanggalin yung ulo ko. Kaya pinatakbo ko ng mabilis yung motor. Mama Mia, ang nakakatakot at nakakatawa pa nung mga panahon na yon, kahit pinatakbo ko na yung motor ko, pagtingin ko sa may side mirror ay nakasunod pala sa akin si Denver na tumatakbo. Kinakabahan ako nung mga panahon na yon, baka kung lasing na siya at kung ano-ano nang nakikita niya. Feel ko talaga ay hinahabol ako ng berdugo sa ibang rason. Gusto ko pang mabuhay. Kaya naman Mama Mia, pinipilit kong pabilisan ang takbo ko kahit na hindi pwede dahil rough road ang daan at natatakot ako at baka madisgrasya pa ako. Kaya naman naabutan talaga ako ni Denver. Tumigil ka nga. Ewan ko sa'yo, tumakbo ka pa uwi. Tumigil ka kung ayaw mong buhatin ko tong motor na to. Buhatin mo! Nagulat na lamang ako nung bigla na lang nakaharang si Denver sa harapan ko, Mama Mia. Napasigaw tuloy ako at natatakot ako at baka mabangga ko siya. Hindi talaga siya kumilos kahit na konti kaya lumiko ako, Mama Mia. At talagang naabutan niya ang gilid ng motor ko. Nagulat na lamang ako nung bigla itong natumba na para bang hinimatay. Nabangga ako kasi ang may tagiliran niya. Uy, baliw! Mahina lang naman yun ah. Pero hindi talaga siya kumikilos. Nahimatay siya sa lupa na para bang nabangga ng 10-wheeler truck. Natatakot talaga ako nung mga panahon na yun kasi nga nakainom siya, Mama Mia. So dali-dali akong bumaba ng motor ko para tignan ko siya.
Sobrang gulat ko nung bigla na lang siyang bumangon. Akala mo talaga zombie. Kasi bigla na lang siyang bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Nung bumangon siya ay nagulat ako at tumakbo ako papunta sa motor ko. Pero sumakay siya at siya na ang nag-drive. Imbes na nagalit ako, Mama Mia, ay tawang-tawa naman ako na parang kinikiliti. Mamaya ka na tumawa. Huwag na muna tayong umuwi. Ano nangyayari sa'yo? Tanong ko. Hindi ka kasi tumitigil eh. Kaya ayun, nagpapabangga na lang ako. Tawang-tawa pa rin ako habang nakasakay na, Mama Mia, at nawala tuloy ang galit ko sa kanya at ang takot. Pero mahina lamang ang kanyang pagpapatakbo. Para kaming may sinusundan na libing. Baka sa susunod na taon pa tayo makakarating ng bahay. Mag-usap muna tayo, Pam. Kung mag-uusap, bakit ayaw mong patigilin tong motor? Sayang naman sa gasolina. Mama Mia. Humingi siya ng sorry sa akin. Sabi niya matagal na raw siyang hindi nakakainom. Matagal? Matagal ba yung 3 araw? 2 baso lang naman yun, Pam eh. Alam mo ba na maraming namamatay kahit 2 baso lang ang iniinom? Last na talaga yun. Pinatawad ko si Denver kasi nga naawa ako sa kanya. Napakalaki niyang tao pero para siyang tuta sa harapan ko. Gustong-gusto ko siyang hambalusin, Mama Mia, na para bang akala mo ay ngayon pa lang siya nagkakaroon ng girlfriend. Hinatid niya ako sa bahay at naglakad na lang siya pauwi. Nag-away pa kami, Mama Mia, kasi gusto ko siyang ihatid pero sabi niya wag na raw akong lumabas ng bahay. Ayaw niyang lumabas ako dahil gabi na raw at ayaw niyang mag-drive ako. Pero nagdududa talaga ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, at baka kung saan-saan pa siya mapadpad at baka uminom na naman kasi nga piyesta. At baka kinabukasan ay sa may kulungan ko na siya susunduin. Okay ka lang ba dito? Sabi ko. Hindi ko na kasi siya pinauwi dahil nga takot ako na baka uminom na naman ito. Okay lang. Okay nga lang ako kahit walang banig eh. May banig naman, kawawa ka naman. Baka lamigin pa yung likod mo sa semento. At dahil nga hindi pa ako natutulog ay dun pa muna ako sa may sala at nanonood kami ng movie sa Netflix. Pero napansin ko, Mama Mia, na nandun habang nanonood kami ay bigla na lang itong naghubad ng kanyang pang-itaas at nagpo-push up. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa movie ko dahil nakatingin ako noon sa katawan niya. Yung likuran niya ang tinitigan ko. Yung malapit sa kanyang mga tato. Ang dami-dami niyang peklat na halata mong nagkasugat siya ng marami doon. Anong nangyari sa likod mo? Mga remembrance yan. Mga remembrance? Saan? Sa trabaho, alam mo na. Babalik ka pa ba dun sa trabaho mo? Oo, babalik ako kung hihiwalayan mo ko. Nasipa ako siya nung mga panahon na yon. Napakagaling talaga niyang mambola sa akin. Mama Mia, umamin din si Denver na kaya siya pumunta sa lugar namin dahil napakainit na raw niya dun sa area nila nung mga panahon na yon. Pero hindi niya sinabi sa akin ang tunay na rason. Akala ko noon ay permanente na ang kanyang plano na dun na manirahan sa lugar namin. Pero nagpapalamig lang pala siya. Nagulat ako nung nalaman kong may plano pala siyang bumalik. Pero nag-aantay lang siya ng go signal. Hindi talaga ako nakapagpigil at naiyak ako sa harapan niya. Sige, bumalik ka. Bumalik ka dahil susunod talaga ako sa'yo. At ako ang titira sa'yo dun. Akong papatay sa'yo. Titigil na nga. Pero kailangan kong bumalik dun dahil may ihahatid lang ako. May ihahatid? Paano kung hindi ka na makabalik? Di dulawin mo ako dun. Dalawin mo yung katawan ko.
Wala akong pakialam kahit maging mabaho ka pa doon, hindi kita pupuntahan. Napuno talaga ng hampas at kurot si Denver sa akin nung gabing yon. Kasi Mama Mia, aside sa hindi siya tumupad sa sinabi kong wag siyang iinom, may nalaman ko na kailangan pala niyang bumalik dun sa kanyang pinagmulan. Pero hindi niya talaga sinabi sa akin kung ano yung ihahatid niya doon at kung ano talaga ang tunay na rason ng kanyang pagbabalik. Kung ano ang rason kung bakit ayaw pa niyang tumigil sa kanyang dating trabaho. Nagtiwala na lang ako sa kanya sa sinabi niyang matagal pa bago siya bumalik Mama Mia. At sisiguraduhin daw muna niyang malinaw muna ang area at saka siya babalik doon para makabalik din siya sa akin ng walang kahit na anong sugat. So ang resulta ay natulog ako sa may sala kasama siya. Pero wala kaming ginawa ha. Hindi kami nag-atras sa bante o nag-up and down or nag-in and out. Hindi kami nagpapawis nung gabing yun. Tulog lang talaga at yakap ang ginawa namin pampawala sa init ng gabi. Maaga akong bumangon at baka maabutan kami ng papa ko na magkatabi kami ni Denver sa may sala. Baka ibitay pa kami ng papa ko. Mama Mia, may nadiskubre din akong kakaiba kay Denver. Many reunion yun ng batch namin sa high school at nag-beach outing kami. Nagpaalam ako sa kanya at pumayag naman siya. Malayo ang beach na yon, kaya Mama Mia, dun ako sumakay sa may van ng isa kong kaklase. Yung iba ay nagmotor pero ako hindi ako nagdala ng motor ko. Hindi pa nga ako nakaabot sa dagat ay magiging maitim na ako kapag nagmotor ako. Mga 2 hours kasi ang layo ng biyahe. Matagal-tagal na akong hindi nakapag-experience ng beach, so nagbikini talaga ako nung mga panahon na yon. Bumili ako ng 2-piece Mama Mia. Proud na proud naman ako dahil maputi naman pati ang kasingit-singitan ng katawan ko. Halos lahat naman ng mga kaibigan ko at mga batchmates ko ay nakabikini, pero na lang yung mga may asawa na at nahihiya na siguro sa mga stretch marks nila. But not me. Rumampa talaga ako sa beach kahit na hindi naman perfect ang katawan ko. Flawless ang skin ko at maputi naman ang singit ko pero wala akong pakialam kung hindi perfect ang hugis ng aking katawan. Picture taking din kami nung mga panahon na yon na parang mala Katrina Halili ang mga post na pang Instagram. Nung kumakain na ako Mama Mia, ay nagulat ako dahil sa may puno ng niyog ay nandun nakasandal si Denver at nakatingin sa akin. Anong ginagawa ng taong to? Halos mabilaukan ako nung mga panahon na yon dahil bigla na lang siyang nagpakita. Sa gulat ko ay nilapitan ko siya. At baka hindi talaga yun si Denver at kapareho lang niya ng tindig. Memorize ko ang katawan ni Denver pati na rin ang tindig niya. Nakacap at naka-jacket siya nung mga panahon na yon. Nakasapatos at naka-shades pa kahit na beach resort yon. May scarf pa talaga sa leeg niya Mama Mia na para siyang rebelde na nagpunta sa beach. Hoy baliw, bakit ka nakaabot dito? Bakit panty lang yung suot mo? Tanong niya nang hindi sinasagot ang tanong ko. Mabuti nga't nakapagpanty pa ako. Ikaw, bakit ka sumunod dito? Wala lang. Naiinip ako. Wala ka bang trabaho? May pumalit sa akin doon. Mag-short ka nga doon at baka mahubaran ka niyan. Maliligo pa ako, no? Halika muna, kain ka muna dito. Paano mo nalaman na nandito kami? Nakasunod ako sa inyo. Ano? Mama Mia, biglang kumati ang ulo ko dun sa sinabi niya nang wala sa oras. Kinantsawan tuloy ako ng mga kasamahan ko dahil sinundo na raw ako ng asawa ko. Nagalit ako noon dahil pinilit pa talaga ako ni Denver na magsuot ng shorts dahil kita na raw ang mga hindi dapat nakikita ng iba. Imbis na maging proud siya dahil maputi ang mga singit ko ay pinasuot patuloy niya ako ng short. Nag-short na lang din ako pero
Nung sinabi niyang mag-t-shirt ako ay talagang binato ko siya ng tuwalya. Proud kaya ako sa mga bulubundukin ko, no? Napakarami namang gustong mag-mountain climbing dito. Pero kahit na ganun, Mama Mia, ay berhen pa po ang mga bulubundukin ko nung mga panahon na yon. At dahil nga nandun si Denver ay hindi na lang ako nakisama dun sa mga kabatchmates kong naliligo. Sinamahan ko na lamang si Denver at lumayo kami mula sa kanila. Naglakad ako papunta sa may malalim na bahagi. Dito lang tayo. Ano? Napakababaw pa nito, hanggang tuhod pa eh. Hindi kasi ako marunong lumangoy, sabi niya. Halos malunod ako noon sa kakatawa nung malaman kong hindi pala siya marunong lumangoy. Delikado yung trabaho niya, pero hindi siya marunong lumangoy. Paano na lang kung kailangan niyang tumalo ng sapa o di kaya ng falls dahil hinahabol siya ng mga kalaban niya? Baka magbitbit na lang siya ng kung anong container para gawing salbabida, no? Halos mabaliw-baliw ako noon sa kakatawa sa mga ine-imagine kong nagdadala siya ng container at tumalon sa may bangin kung saan may tubig dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi ko, sa tapang niya dagat lang pala ang ikakamatay niya. Sabi niya, Mama Mia, hindi raw siya nasanay sa dagat kasi dun sa kanyang trabaho ay nasa kabukiran naman daw siya. Wala din daw mga malalalim na falls doon. Taong gubat talaga ang peg ng lolo nyo. So doon, Mama Mia, doon lamang kami sa mababaw na bahagi na para kaming mga senior citizen. Kulang na lang magdala kami ng tabo doon. Napakarami ko pa palang hindi alam tungkol kay Denver. Kaya naman, Mama Mia, pinilit ko talagang lumabas lahat ng kanyang tinatago. Kasi alam kong napakarami pa niyang sikretong tinatago sa akin. Hindi kasi niya nature na magsabi ng kung ano-ano. Kahit boyfriend ko na siya, napakarami ko pa rin hindi alam tungkol sa kanya. Na-curious tuloy ako sa pagkatao niya. Kasi nga may pagkamarites naman talaga ako. So gusto ko ako na lang ang mag-discover ng lahat. Pero hindi ko na lang idedetalye sa inyo ng mabuti dito, Mama Mia, at baka magalit siya sa akin kapag narinig niyang kinukwento ko sa inyo ang lahat-lahat ng nalaman ko. Oo, napakahaba ng kwento niya pero worth it naman ito. Kaya abangan niyo bukas ang part 2 ng kwento ni Pam at ni Denver aka Verdugo. Nako naman, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please do like and share this video. Kung may video pa dahil medyo mahaba na, ewan ko kung tumatakbo pa yung recording natin. Kaya please like and share and subscribe to our channel. Click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat nating upload. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Ako pong muli, ang inyong Mama Mia. Magandang araw. Paalam!